Kaya pala may sintonado na violin. Okay. Nakatawa yung comment na to. Anyway, okay. So, ito yung isa pa na nagpapahirap sa violin kasi. So, kung i-compare natin siya sa piano, for example. Sa piano kasi, basta napindot mo ng tama yung key, no? Ang iintindihin mo na lang is yung gaano ka bilis mo siya pipindutin or gaano ka lakas, how heavy you're gonna press it para sa quality ng sound. Yun lang. Intonation doesn't matter, no? Kasi hindi mo kailangang mag-play in tune because your fingers are always going to end up in the same note. So kung do yung pinindot mo, kung nasa tono yung piano, do agad yung lalabas, 'di ba? Sa violin kasi ganito. Iniisip mo yung tono, no? Intonation. So sa left hand 'yon. And then yung quality sa right hand manggagaling. So basically, you're doing two jobs with one instrument. Parang ganun. Hinahanap mo yung intonation mo and hinahanap mo pa yung tunog mo. Ikaw gumagawa lahat. No? Sa guitar, ganun din. Same sa the piano. As long as your strings are perfectly in tune, may frets dyan, kahit saan ka within that fret, yung intonation mo, tatama. Diba? So, yun yung mga instruments na I can consider easier to pick up and play. Yung parang kahit nga hindi ka mag-aral, pwede mong manood ka na lang ng video. Although, syempre, hindi mo mamamaster yun pag di ka nagpaturo sa tamang teacher. But, it's something that you can easily grasp and understand yung concept. Kasi nga, you don't need to have a perfect pitch, no? Or understanding of pitch for that matter, for those types of instruments. So, hindi naman yung violin na sisintonado. Yung tumutugtog, di ba? So, kaya mahirap siyang gawin na in tune. So, yun yung reasons bakit mas mahirap yung violin if we compare it to guitar or piano. Now, sa ibang instruments, of course, may iba-iba ring problems, but yun yung mahirap sa kanya. Paano magpaganda ng tunog? Masyadong complex. Maraming tinitimpla. Tapos, paano maging in tune? Complex din. Marami ring tinitimpla. Kaya, mas mahirap talaga siya. So, good luck sa inyo.